YouTube channel. Today ay may panibago na naman tayong adventure na gagawin dito sa aking vlog. So pag-uusapan natin mga ka-finding is yung paano po ba tayo magpapamedical. Bago po tayo sumampa sa barko, especially sa cruise ship, saan po ba talaga yung mga clinic na accredited kung saan tayo magpapa-set ng appointment para sa ating medical para maging fit tayo at makasampa na rin sa barko. So dito ay tuturo o isi-share ko sa inyo kung paano po ba tayo pumasa sa medical super care para sa ating medical. Para hindi tayo magka-problema at tuloy-tuloy at makasampa na po tayo. So ano yung mga kailangan natin gagawin? So dito mga ka-finding ay tuturo ko po sa inyo yung mga tips kung ano ba yung mga kailangan nyo gawin bago kayo magpa-set ng appointment sa inyong medical sa super care. Yung super care mga ka-finding ay may iba't ibang klase ng branch po yan. Like for example, meron sa Manila, meron sa Makati, Cebu, Iloilo, and hindi ko po alam sa iba kung ano po, kung saan pa pong area meron sila or branch meron sila. So yun. So ngayon mga ka-finding ay tatakal natin yung super care clinic sa Makati. Pag-uusapan natin yung step by step, yung procedure na ginagawa nila doon. Kapag kayo po ay pupunta doon para guided po kayo, para mapabilis po yung proseso nyo at matapos po agad ng maaga yung inyong medical. At ano ba yung mga tips na kailangan po ninyong matutunan bago po kayo mag-undergo ng inyong medical sa super care. So tara guys, tuturo ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga tips na kailangan nyo matutunan para maging fit po kayo sa inyong medical. So yung guys, yung mga tips na ibibigay ko po sa inyo para maging fit po kayo sa medical po ninyo ay ito. Bago kayo magpaset ng appointment para sa inyong medical is make sure lang na healthy kayo. At yung timbang po ninyo, alam nyo po na hindi po kayo overweight or underweight para hindi po kayo magka-problem. Yung eyesight po ninyo, kailangan okay po siya. At guys, kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Iwasan nyo muna po yung mga mamantika or yung mga junk foods, mga soda. Iwasan nyo po yan guys. Ang gawin nyo lang, kain kayo ng mga salad, mga greens. Tapos iwas din kayo sa salt. Tapos more on intake ng water. Tapos yung water nyo guys, lagyan nyo ng apple cider vinegar para pag check po yung urine po ninyo, wala po silang makitang problema. So yun, so yung salad, green salad, kain po kayo nun. Wag po masyadong mga fat na pagkain, mga salty, mamantika. Iwas po muna kayo dun. Apple cider vinegar. Kain kayo guys ng tama lang. Kung kinakailangan, i-measure nyo po yung inyong kanin. Kahit 1 cup, half cup lang ng rice, ganyan. So wag nyo pong dadamihan kasi yung carbs, mapapansin po rin nila yan sa pagkuha ng inyong medical. Tapos yung water nyo guys, panay tubig para ma-cleanse yung katawan po ninyo at lagyan po ninyo ng apple cider vinegar yung water po ninyo. Ako nung una, talagang awkward yung lasa ng water kasi parang apple cider vinegar, lalagyan ko ng yung tubig ng apple cider vinegar. So medyo mapait, hindi ako sanay talaga, pero dahil sa magpapamedical ako talagang ginawa ko yun. Alam nyo guys, napakaganda sa katawan. Ihi ako ng ihi, tapos medyo yellowish yung ihi ko that time bago hindi pa ako minom ng apple cider vinegar. Nung uminom ako ng apple cider vinegar guys, every now and then ihi ako ng ihi, tapos naging clear na yung ihi ko. So, pre-practice ko na siya ng 1 week guys. Nag-cleanse talaga ako ng aking katawan. So, panay ako tubig, tapos may apple cider vinegar, tapos panay ako bili ng mga lettuce, mga gulay, tapos gawa ko ng salad. Yun ang kinakain ko guys, buong week, buong isang linggo. So, ganun. Tapos tubig, water, ganyan-ganyan lang. Tapos salad. So, puro ganun lang inaano ko. Tapos gusto ko mag-soda. Talagang hindi ako nagpatukso sa ganyan. Kasi ano po, magpapamedical ako eh. So, nag-set na ako ng appointment. Nung kailang ready na ako, nag-set na ako ng appointment. So, ayun. So, nag-set ako ng appointment guys, kailangan alam mo yung address ng Supercare kung saan ka pupunta. So, ako sa Supercare Makati ako nagpunta. At yung address nila is nasa 2nd floor Don Chua Lamco building sa may Makati. So doon ako nagpunta. At bago kayo pumunta doon guys, kailangan meron kayong mask. And of course, yung face shield, nire-require nila doon. So ngayon kasi hindi naman nire-require yung face shield sa iba, sa mall, sa ano. Pero doon sa clinic ng Supercare Makati guys, ay magdala po kayo ng face shield para papasukin po kayo. So yun yung kailangan nyo gawin. At kailangan dala nyo po yung inyong referral galing po sa Manning Agency na kayo po ay magpapamedical on that day. Okay? Napaka-importante po yung referral guys bago po kayo pumunta doon. Ano po ba yung mga kailangan nyo dalhin? Cash. Kailangan magdala kayo ng cash kasi meron kayong babayaran dyan. So mamaya i-explain ko yung sunod-sunod para maintindihan po ninyo kung ano ba yung flow bago po kayo pumunta sa Supercare Makati at magpapamedical po. So yun. So nabigay ko na po yung mga tips. Okay, kapag nandun na po kayo guys, punta kayo sa 2nd floor, i-assist naman kayo ng guard. And then pagdating nyo po sa 2nd floor,
meron po nakaabang doon na security guard at may iabot po silang form sa inyo at marami po kayong fill upan. I think mga 5 or 6 pages po yan. Fill upan po ninyo at guys, ito yung tip ko sa inyo na habang nakaka-fill up kayo, kailangan pumila na kayo guys kasi medyo mahaba yung pila. At by the way, ang bukas pala ng Supercare sa Makati is 7 AM to 5 PM Monday to Fridays, and pag Saturday naman half day sila, I think 7 AM to 12 noon. So yung punta kayo guys ng maaga para maiwasan nyo po yung mahabang pila at makatapos kayo ng maaga. Okay, so pagdating nyo doon, punta kayo sa second floor, kausapin nyo yung guard at yung guard, alam na nila yung ginagawa nila doon. Magbibigay sila ng form sa'yo. Pero bago yan, ipipresent mo muna yung referral mo ng medical kasi hanapin nila yan. At ibibigay nila sa'yo yung form. Pag nakita nila yung referral mo, magbibigay sila ng form, I think 5 to 6 pages po yun. At marami kang fill upan doon. So meron mga check naman doon, so guided ka kung ano yung mga kailangan mong fill upan. So make sure kumplituhin mo lahat ng may check kasi paulit-ulit babalik ka kasi chine-check nila yan. So, kailangan kompleto guys. At ito yung tip ko sa inyo guys, kailangan pag nag-fill up kayo, hindi lang basta-basta nakaupo lang kayo doon sa isang side. Hanap kayo doon kung saan yung may pila. Pila na kayo doon, upo na kayo doon kasi habang nag-fill up kayo, at least gumagalaw yung oras nyo, gumagalaw yung pila nyo para hindi kayo maabutan ng maraming tao na pupunta ng Supercare. So, kailangan madiskarte kayo dyan guys. Okay? So, yun, after nyo mag-fill up, doon nakapila na nga kayo doon sa habang nag-fill up. Yung pila na yun is yung para sa pagkuha ng dugo. Okay? Kukuha kayo ng dugo doon at isi-check nila kung ano yung kasahanapan ka ng ID kasi i-confirm nila kung ikaw ba talaga itong taong to at isi-check nila kung talagang yung kukuhaan ba nila talaga ng blood is ikaw talaga yung nagpa-set ng appointment at that time. So kailangan mo ng valid ID guys kasi hahanapin nila yan. After mo kuhaan ng dugo, ay balik ka ulit doon sa may guard, doon sa may front desk kasi merong nag-a-assist doon na babae at magbibigay ulit siya ng additional form. Okay? Magbibigay siya ng form, ay check niya lahat isa-isa, ito-double check niya. Tapos pag na-double check niya, papapasokin ka ulit niya at mag-aantay ka doon sa may window 1 and 2. Habang nakapila ka guys sa window 1 and 2, aantayin mong tawagin yung pangalan mo. At kapag tinawag doon yung pangalan mo, ay hahanapin nila sa'yo yung referral mo doon sa medical. Tapos doon ka lang, standby ka lang doon, kakausapin ka nila. Check nila yung credentials mo, yung pangalan mo, yung mga spelling yan, birthday, anong agency ka, anong barko ka. Tapos pipicturean ka nila doon. Tapos pag napicturean ka, ipapa-double check ulit sa'yo yung sa computer nila, magpiprint sila sa'yo ng copy. Tapos i-check mo doon yung mga pangalan mo, yung birthday. Basta yung credentials mo guys, kailangan i-check mo lahat para wala akong mali. At kapag tama, bibigyan ka nila ng number at ilalagay mo yung sticker number na yun, i-dedicate mo either sa damit mo. So dito ilagay mo sa shoulder mo o kaya sa chest, pwede mo ilagay yun para makita lang nila yung number mo. At pipicturean ka nila doon. Okay, after ma-check yung mga spelling, mga pangalan mo, pipicturean ka nila. At ibibigay na nila sa'yo yung form after mo picturean. So next guys, after mo dun sa window 1 and 2 na-process na yung mga credentials mo, na picturean ka na, ang next nun ay pupunta ka na dun sa may laboratory para kuhaan ka ng sample ng urine. Okay? Dun sa urine guys ay after mong magbigay ng sample ng urine mo ay may nurse na naka-assign doon at magbibigay siya ng card na katulad nito. Yan, yung kulay green. Kasi kulay green sa Makati, hindi ko lang alam sa ibang branch kung anong kulay. So, yan yung card na yan. Ang laman ng card na yan, guys, is ito. Yan, ganyan. Yan yung result. Yan yung, guys. Diyan mo malalaman kung ano yung diyan mo malalaman yung result kinabukasan about sa medical mo, kung fit ka or may mga kailangan ka pang gawin. So, next, guys, after dun sa laboratory sa urine, ay proceed ka na sa x-ray. Okay, sa x-ray, kung may problem ka, alam sa sarili mo na may peklat ka before sa x-ray, ay kausapin mo yung nurse kung ano ba yung kailangan mong gawin. At sasabihin ng nurse na hahanapan ka niya kung may dalang sample or yung mga previous na x-ray mo before. Like for example, yung plate ng x-ray mo, yun po yung hahanapin nila para ma-check po ng doctor kung yung peklat mo ba noon at yung peklat mong makikita nila sa x-ray mo kung saan ka nagpa-medical sa Supercare is walang pinagbago. So pag walang pinagbago guys, at ganun pa rin ang itsura ng peklat mo, ibig sabihin nag-heal na po yung peklat mo sa baga mo at fit ka na po nun. Pero kapag yung x-ray na sample mo before
tapos minatch nila yung x-ray mo ngayon sa super care at mayroong nag-iba, so ibig sabihin guys, mag-undergo ka pa dyan ng sputum or magpapa-check ka pa sa pulmonologist. So yun yung advice nila sa akin guys that time. So tinanong ko lang naman yun just in case lang po may maka-encounter sa inyo. So yun, importante din po yun lalong-lalo na po sa mga gustong mag-abroad at may problema sa x-ray. Yun, so kailangan yung dalhin yung plate po ninyo before, like for example 2020 or anong year pa yan. So ipapa-check nyo lang guys kung may nabago po pa dun sa x-ray nyo before or sa ngayon. Okay, kapag walang nagbago, ibig sabihin okay yun, walang problema. Pero pag nabago yung x-ray, yung result ng x-ray mo ngayon compared before, mayroong investigation na gagawin dyan at kailangan mo magpa-check sa pulmonologist. Yun yung advice nila sa akin that time, guys. Okay? So next is yun sa physical exam. So doon sa physical exam, marami kayong gagawin. Yung hearing mo, yung eyesight mo, magbabasa ka, tapos i-check yung katawan mo kung may tattoo ka. Okay? So mga ganun. Ganun lang sa physical exam. And next is yung sa dental. Ayan guys, sa dental medyo mahirap. Medyo strict sila talaga sa pagdating sa ngipin. So ang advice ko sa inyo guys, bago kayo pumunta ng super care, meron kayong certificate galing po sa dentist po ninyo kung saan po kayo magpapacheck ng inyong ngipin. Please, please, please. Ito, importante ito sa inyo guys, yung dental. Kailangan bago kayo pumunta doon, nagpa-check na po kayo ng ngipin nyo, nagpalinis na po kayo doon. Kung kailangan magpabunot, ipabunot nyo na yun sa dentista po ninyo bago kayo pumunta ng super care sa inyong medical exam. Okay? Importante po yun guys, no, sa ngipin. At pagdating doon, kapag meron ka ng certificate, pag nasa super care ka na at kapag check na ng dentista ang ngipin mo, ay i-remind mo yung dentista na, ay ma'am, or doc, meron na po akong certificate galing po sa dentista ko at hahanapin niya yun. Ipapakita mo yung certificate na binigay sa'yo ng dentista mo at yun, so possible nun guys, fit ka na. Okay, so yun yung advice ko sa inyo guys, importante yung certificate. Kumuha kayo ng certificate sa inyong dentista kung saan kayo magpapacheck o magpapabunot o magpapalinis ng ngipin. Importante yung certificate guys galing sa inyong dentista. Okay, para hindi kayo magka-problema pagdating po sa dental. Kasi sobrang stricto po talaga sila dyan. So next guys is akit kayo sa third floor. So sa third floor guys ay ilalapag lang po ninyo yung form po ninyo doon at kukunin po ng nurse at aantayin pong tawagin po ng inyong pangalan. Doon sa third floor may pupunta po kayong specific na room, yung sa procedure. Procedure po yung pangalan ng room doon at papasok po kayo doon kapag kayo po ay tinawag at ang gagawin po doon sa inyo ay i-measure po yung inyong timbang at kung overweight or underweight kayo ay kailangan po natin balanse yung ating weight para hindi tayo magka-problema sa medical. Kasi doon pa lang guys may problema na tayo kapag overweight or underweight, talagang medyo stricto sila dyan eh. At yung height, kailangan mini-measure din nila yan. At doon din, sa same room, sa procedure, ay meron ka doon sa vision, i-check nila yung eyesight mo kung clear ba siya, left and right. So, i-check mo yan. Paliit ng paliit yung letter, guys. So, kailangan maayos yung mata mo para hindi ka magka-problema sa medical at hindi ka magkaroon ng findings. Tapos, meron pa doon, guys, yung mga color. Titignan mo kung anong color yun, babasahin sa'yo. Kapag colorblind ka, magkakaroon ka ng findings, pero depende yan kung ano yung maging test ng result mo. Okay? Yun yung gagawin mo sa procedure room. And then sa third floor pa rin, so after mo mag-undergo sa weight, sa height, tapos yung sa eye vision, or sa pag-check ng mata, ay standby ka lang doon sa area niya sa third floor, at yung papel mo mismo, yung form mo, yung nurse na mismo yung magpo-forward doon sa ECG station. So, sa ECG guys, mag-undergo ka rin doon. So, yun. So, check din yung heart mo, yung heartbeat mo, kung okay. Tapos, kapag okay, pupunta ka na ngayon sa nurse station. Yung nurse station is nasa same floor din yon sa third floor. Iabot mo yung mga form mo, yung mga na-undergo na sa'yo ng mga medical test, tapos i-check nila sa'yo. Tapos, pag check nila, so ngayon guys, nung check nila, kailangan mo pa pala magpa-vaccine for MMR. Okay, yung MMR guys, magpapa-vaccine ka at kailangan mo muna magbayad ng 650 sa cashier. So ngayon bababa ka sa cashier sa second floor at magbabayad ka ng 650 for MMR vaccine. Okay? Yung MMR vaccine yan guys, required talaga siya at kailangan mong kumuha. At magbabayad ka at hindi sagot ng manning agency yan or ng company. Sariling bulsa yan, sariling expense yan. So ngayon, after mo magbayad sa cashier, balik ka ulit doon sa third floor, pasa mo ulit yung form mo o yung papel mo doon sa procedure area
antayin mong tawagin ka at babakunahan ka nila ng first dose for MMR. Guys, 2 dose po yung MMR. At kapag tinurukan ka ng MMR for first dose, ay kailangan po mag-antay ng 28 days bago pa magpaturok ng another second dose ng MMR. And then another gastos din yung guys para sa second dose mo. Magbabayad ka ulit ng additional 650 para sa second dose ng MMR. Okay? So sana ay clear po yung MMR, yung vaccine na yan. First dose, kung pumunta ka doon sa unang medical exam mo. At yung second dose ay mag-aantay ka ng 28 days bago ka maturukan ng second dose for MMR. At yung iba guys, nagpapakuha ng HEPA A. Pero ako that time, hindi na ako pinakuha ng HEPA A. Pero just be ready. At kailangan nyo po magbayad doon. At ang alam ko, ang bayad po doon ay 900 kung di ako nagkakamali. Kasi nakabayad ako that time pero pinarefund sa akin kasi yung manning agency ko ay hindi naman daw, I mean yung cruise ship na papasokan ko ay hindi naman daw nagre-require ng HEPA A na vaccine. So pinarefund ko yun. So yun. So after nun guys ay ibabalik mo ulit yung after mo mag-undergo after mo maturo ka ng MMR vaccine na yan, ay mag-aantay ka ng 28 days. So bago ka umuwi, i-surrender mo yung form mo dun sa nurse station. At sa nurse station, i-double check mo, tanungin mo yung nurse na, nurse, ano po ba yung mga kailangan ko? Ano po ba yung mga kulang ko? Baka may kulang pa ako dyan, pakicheck na lang. So i-check ng mga nasa station yan ng mga nurse. Tapos sasabihin nila, sige sir, uwi ka na, pwede ka na umuwi. At kung naalala nyo, minensyo ko sa inyo kanina yung ganito, yung green na yan, yung card na yan. Dyan guys nakalagay yung website nila at i-access nyo po yan at makikita nyo po yung result nyo kinabukasan ng 11 AM. Okay, so nagpa-medical ka today. Tapos pag uwi mo sa bahay, kinabukasan, buksan mo yung website na makikita mo sa green form na yan, sa card na yan, binigay nila sa'yo. At ipapasok mo dyan yung binigay nila sa yung login name or yung login kung ano yung gagamitin mo, yung password ano yung gagamitin mo, and then i-check mo yung yung result ng medical mo. So, ganito mangyayari guys, ganito lalabas. Yan, mayroon siyang findings. Yun guys, ganyan po yung results. So, sana po ay nakatulong itong aking vlog. At after po nyan guys, ay i-forward na po yung results sa inyo. I-email po yan sa inyo ng Manning Agency, and then yung Manning Agency po ay magkakaroon po rin ng copy po nila para sa medical result po ninyo. At magkakaroon din po kayo ng result para makita nyo rin po na fit po kayo sa medical. At pwede rin po kayo mag-email sa Supercare at meron po silang email, makikita nyo rin po dyan. Kung meron po kayong concern, ay pwede po kayo magtanong, pwede po kayo mag-email sa kanila kung ano po hindi po ninyo naiintindihan, kung ano po yung nakalagay din sa findings po ninyo. Pwede nyo po silang kausapin through email at mabilis po silang sumagot kapag hindi po sila busy. So yun. So sana guys ay pumasa po lahat sa medical at sana ay makasangkot po tayo lahat sa barko. At yun lang guys, sana ay nakabigay ako ng tips sa inyo kung paano po ba kayo magpapamedical at ano yung mga kailangan po ninyong gawin bago kayo magpamedical. So exercise kayo guys, kain kayo ng mga gulay, magsalad kayo, yung water nyo lagi may apple cider vinegar para pag chinek po yung ihipon ninyo is clear at wala pong problema. Yung x-ray, kapag may peklat po sa x-ray before, dalhin po ninyo yung plate po ninyo para ma-compare po yung before tsaka sa ngayon ng result para hindi po kayo mahirapan. At yun po. So, yun. Sana guys ay nakatulong itong aking tutorial para sa mga gusto magpa-medical, Supercare na gustong sumampa ng barko. At sana ay nakatulong at maliwanag po sa inyo yung tutorial na to. So, thank you guys at maraming salamat sa mga nanonood. Thank you sa mga subscribers ko na hanggang ngayon stay patuloy na sumusupport sa aking YouTube channel. At sa mga nanonood, katulad mo na hindi pa nakasubscribe, guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel para lagi ka pong updated sa aking bawat ganap, sa bawat adventure dito sa aking mundo, sa aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding and see you sa aking next na adventure. And bye! See you next time!